Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong sikaping malaman kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 5 at 6 na kabanata. Pamumuhay sa liwanag. Dahil kayo ay mga mahal na anak ng Diyos, dapat ninyong sikapin na maging katulad niya. Ang inyong buhay ay dapat kontrolin ng pag-ibig, kung paanong minahal tayo ni Kristo at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin bilang isang mabangong handog at sakripisyo na nakalulugod sa Diyos. Yamang kayo ay mga tao ng Diyos, hindi tama na mabanggit sa gitna ninyo ang anumang mga bagay na sexual na imoralidad o kahalayan o kasakiman. Hindi rin angko para sa inyo na gumamit ng mga salitang malaswa, bastos o bulgar. Sa halip ay dapat kayong magpasalamat sa Diyos. Makatitiyak kayo na walang sinumang immoral, malaswa o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang anyo ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kailanman ay hindi makakatanggap ng bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag hayaang linlangin kayo ni numan sa pamamagitan ng mga hangal na salita. Ito ay dahil sa mismong mga bagay na ito na ang galit ng Diyos ay darating sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya huwag kailanman magkaroon ng kaugnayan sa mga ganyang tao. Kayo mismo ay dating nasa kadiliman. Ngunit dahil kayo ay naging bayan ng Panginoon, kayo ay nasa liwanag. Kaya dapat kayong mamuhay tulad ng mga taong kabilang sa liwanag, sapagkat ito ang liwanag na nagdadala ng masaganang ani ng bawat uri ng kabutihan, katuwiran at katotohanan. Sikaping malaman kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag magkaroon ng kaugnayan kailanman sa mga walang kwentang bagay na ginagawa ng mga tao, mga bagay na kabilang sa kadiliman. Sa halip, dalhin sila sa liwanag. Masyadong nakakahiya kahit na pag-usapan ang mga bagay na ginagawa nila ng palihim. At kapag ang lahat ng bagay ay inilabas sa liwanag, kung gayon, ang kanilang tunay na kalikasan ay malinaw na mahahayag. Sapagkat ang anumang bagay na malinaw na inihayag ay nagiging liwanag. Kaya nga sinasabi, gumising ka na tutulog at bumangon mula sa kamatayan at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya mag-ingat kung paano kayo namumuhay. Huwag mamuhay tulad ng mga taong mangmang, ngunit tulad ng mga matalinong tao. Gamitin ninyong mabuti ang bawat pagkakataon na mayroon kayo, dahil ito ang mga araw ng kasamaan. Huwag maging hangal kung gayon. Manapay subukan ninyong alamin kung ano ang nais ng Panginoong gawin ninyo. Huwag magpakalasing sa alak, na ikapapahamak lamang, sa halip mapuspos ng espiritu. Magpahayag sa isa't isa ng mga katagan ng mga salmo, mga himno at mga sagradong awit. Umawit ng mga himno at mga salmo sa Panginoon na may pagpupuri sa inyong mga puso. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, laging magpasalamat sa Diyos Ama.
mga asawang babae at mga asawang lalaki. Ibigay ninyo ang inyong mga sarili sa isa't isa dahil sa inyong paggalang kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ay may kapamahalaan sa kanyang asawang babae, gaya ni Kristo na may kapamahalaan sa simbahan, at si Kristo mismo ang tagapagligtas ng simbahan, kanyang katawan. At kaya, ang mga asawang babae ay dapat naganap na ipasakop ang kanilang mga sarili sa kanilang mga asawang lalaki, kung paanong ang simbahan ay nagpapasakop sa sarili nito kay Kristo. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan at ibinigay ang kanyang buhay para dito. Ginawa niya ito upang ialay ang simbahan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, pagkatapos itong linisin sa pamamagitan ng paghuhugas nito sa tubig, upang maitanghal ang simbahan sa kanyang sarili sa lahat ng kagandahan nito, dalisay at walang kapintasan, walang batik o kulubot o anumang iba pang di kasakdalan. Ang mga lalaki ay nararapat na mahalin ang kanilang mga asawang babae kung paanong sila ay umiibig sa kanilang sariling mga katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang sino man ang napupuot sa kanyang sariling katawan, sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa simbahan, sapagkat tayo ay mga kaanib ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isa. Mayroong malalim na lihim na katotohanan na inihayag sa banal na kasulatang ito na nauunawaan ko na inilalapat kay Kristo at sa simbahan. Ngunit naaangkop din ito sa inyo. Dapat ibigin ng bawat asawang lalaki ang kanyang asawang babae gaya ng kanyang sarili, at dapat igalang ng bawat asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Mga anak at mga magulang. Mga anak, Kristiyanong tungkulin ninyo na sundin ang inyong mga magulang dahil ito ang tamang gawin. Igalang mo ang iyong ama at ina, ang unang utos na may idinagdag na pangako, upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at ikaw ay mabuhay ng mahabang panahon sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong tratuhin ang inyong mga anak sa paraang ikagagalit nila. Sa halip, palakihin sila ng may Kristiyanong disiplina at pagtuturo. Mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga among tao ng may takot at panginginig, at gawin ito ng may tapat na puso na parang naglilingkod kay Kristo. Gawin ito hindi lamang kapag pinapanood nila kayo dahil gusto ninyong makuha ang kanilang pagsang-ayon, ngunit buong puso ninyong gawin ang nais ng Diyos bilang mga alipin ni Kristo. Gawin ninyo ang inyong gawain bilang mga alipin ng may kagalakan na parang naglilingkod kayo sa Panginoon at hindi lamang sa mga tao. Tandaan, nagagantimpalaan ng Panginoon ang lahat, alipin man o malaya,
para sa mabubuting gawa na kanyang ginagawa. Mga amo, kumilos sa parehong paraan sa inyong mga alipin at itigil ang paggamit ng mga pagbabanta. Tandaan na kayo at ang inyong mga alipin ay kabilang sa iisang guro sa langit na humahatol sa bawat isa ayon sa parehong pamantayan. Ang buong baluti ng Diyos. Sa wakas, palakasin ninyo ang inyong lakas sa pakikipag-isa sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Isuot ninyo ang lahat ng baluti na ibinibigay sa inyo ng Diyos upang kayo ay makalaban sa masasamang panlilinlang ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi laban sa masasamang persang espiritual sa makalangit na sanlibutan, sa mga pinuno, autoridad at mga kapangyarihang kosmiko sa madilim na panahong ito. Kaya isuot ninyo ngayon ang baluti ng Diyos, upang kung dumating ang araw ng kasamaan, magagawa ninyong labanan ang mga pagsalakay ng kaaway, at pagkatapos lumaban hanggang dulo, nakatayo pa rin kayo. Kaya't magsipaghanda kayo na may katotohanan na parang sinturon na masikip sa inyong baywang, na may pagkamakatwiran bilang inyong baluti, at bilang inyong sapatos ang kahandaang ipahayag ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa lahat ng oras magdala ng pananampalataya bilang isang kalasag, sapagkat sa pamamagitan nito ay mapapawi ninyo ang lahat ng nagniningas na palaso na itinudla ng masama, at tanggapin ang kaligtasan bilang salakot, at ang salita ng Diyos bilang tabak na ibinigay sa inyo ng Espiritu. Gawin ang lahat ng ito sa panalangin, humihingi ng tulong sa Diyos. Manalangin sa bawat pagkakataon ayon sa pamumuno ng Espiritu. Dahil dito, manatiling alerto at huwag sumuko. Manalangin palagi para sa lahat ng mga tao ng Diyos. At manalangin din para sa akin, na bigyan ako ng Diyos ng mensahe kapag handa na akong magsalita, upang ako ay makapagsalita ng buong tapang at maipakilala ang lihim ng Ebanghelyo. Para sa kapakanan ng Ebanghelyong ito, ako ay isang embahador, kahit na ngayon ay nasa bilangguan. Ipanalangin na ako ay maging matapang sa pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo ayon sa nararapat. Pangwakas na pagbati. Ibibigay sa inyo ni Tychicus, ang aming minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng balita tungkol sa akin, upang malaman ninyo kung paano ako nabubuhay. Kaya nga, pinapunta ko siya sa inyo para sabihin sa inyo kung paano kami nagkakasundo at para palakasin ang loob ninyo. Naway bigyan ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga kapatid na Kristiyano ng kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya. Naway ang biyaya ng Diyos ay mapasalahat ng nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo ng walang hanggang pag-ibig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.